Pinatanggal ni Pope Francis sa serbisyo ang isang pari sa Eastern Samar dahil sa alegasyon ng sexual abuse sa mga menor de edad. Nakasaad sa kasulatan sa ikalawang Korinto 11, talatang 13 hanggang 14, sapagkat ang mga gayong tao ay mga pulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag. Sa usaping relihiyon, hindi makakaila na ang Katolisismo ay isa sa may pinakamalaking kongregasyon sa buong mundo. Kalakip din ito ay ang mga nakakubling lihim o mga sikretong kwento na kakaunti lamang ang nakakaalam. Pero bago tayo tumuloy sa kwento, ay hinihiling ko po ang inyong kaunting oras para i-hit ang subscribe button bilang pagsuporta sa ating munting channel. Pinatalsik sa hanay ang isang pari mula Eastern Samar dahil sa pang-aabuso sa mga menor de edad. Ngunit pag-alma ng dating pari, labag sa karapatan ang paglathala ng utos sa social media sa halip na direkta itong paratingin sa kanya. Dagdag pa niya, hindi tama na isa publiko ito, gayong wala naman silang maipakita na ebidensya o talagang kopya na galing sa Santo Papa. Sabay-sabay nating kilalanin kung sino ang paring sangkot sa isang hindi kanais-nais na gawain. Lubos na iginagalang ng Simbahang Katolika ang mga batas, hindi lamang ng simbahan kung hindi pati na rin ang mga batas na umiiral sa lipunan na may kaugnayan sa lahat ng mga mamamayan. Kaya naman, agad na pinarurusahan ang sinumang mapatunayang nagkasala sa mga batas na ito, ano paman ang estado o impluensya ang meron sila sa lipunang kanilang kinabibilangan. Ayon kay canon lawyer na si Father Getty Ferrer ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija, ang simbahan ay isang society at bilang isang lipunan, mayroon itong sariling batas sa loob ng simbahan. Ngunit gayunpaman, ang Katoliko ay tao rin at ang isang Katoliko ay may pananagutan din sa batas kagaya ng mga normal na mamamayan. Sa isang post nga ng Catholic Diocese ng Borongan, inanunsyo na alinsunod sa utos ni Pope Francis, dismiss o tanggal na sa hanay ng mga pari si Pio Cultura Aclon. Kaya naman, hindi na ito maaaring magsagawa ng mga aktibidad na karaniwang ginagawa ng isang pari, katulad na lamang ng pagmimisa. Ang nasabing dokumento ay pinirmahan noong ika-18 ng Hulyo taong 2023, ngunit hindi agad ito lumabas sa social media at hindi rin agad nakarating sa mismong pari na si Pio Aclon. Ang naturang sirkular ay pirmado ng Chancellor na si Father James Abella, kung saan ito ay binasa ng lahat ng parish ng mga simbahan, chaplaincies o mga pribadong chapel at iba pang mga chapel ng diocese. Si Pio Cultura Aclon ay kilalang pari sa Borongan. Isa ito umano sa mga kilala ng tao bilang isang tagapagpahatid ng mga salita ng Panginoon. Ngunit sa kabila pala ng maayos na tingin dito ng mga tao, ay ang gawain nitong hindi kaaya-aya na hindi alam ng karamihan. Ngunit tunay ngang walang lihim na hindi nabubunyag. Nito nga lamang nakaraang ika-17 ng Setyembre taong kasalukuyan, lumabas sa publiko ang utos ng Santo Papa na ang nasabing pari ay hindi na pwedeng magmisa. Batay sa post, hindi idinetalye ang tunay na dahilan kung bakit tinanggal si Aclon sa pagiging bahagi ng hanay ng mga pari. Ngunit batay sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines or CBCP, pinatalsik ito dahil sa kasong sexual abuse na kinasangkutan nito kung saan mga menor de edad ang mga nabiktima. Ayon din sa CBCP, ilang beses humingi ng paumanhin si Pope Francis dahil sa mga ganitong pangyayari sa simbahan at nangako rin itong mabibigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Hindi umano nila pagtatakpan ang mga ganitong kaso, bagkus ay kahaharapin ng mga ito ang resulta ng kanilang mga kilos at desisyon. Sa isang post naman ni Aclon, inilagay nito ang sulat ng kanyang abogado kung saan nag-uutos siya na ilabas ang desisyon ng Santo Papa sa Diocese ng Borongan.
Ayon pa sa kanya, ang ganitong klase ng usapin ay dapat direktang pinararating sa sangkot na individual at hindi sa social media. Dagdag pa niya, nalabag hindi lamang ang kanyang canonical right o karapatan nito patungkol sa kanyang relihiyon at pananampalataya, kung hindi pati na rin ang kanyang karapatang sibil na may kaugnay sa kanyang kalayaan bilang isang individual. Naninindigan din si dating Sandigang Bayan Justice Harriet Demetrio na bigyan sila ng kopya ng pruweba ng utos kung magbibigay man ang diocese ng Borongan. Dagdag pa niya, dapat umanong mabigyan muna ng kopya si Aclon bago ilabas sa publiko ang abiso ng pagkakaalis niya sa pwesto. Ayon pa sa kanya, lumalabas na ang layo nila ay ipahiya at siraan si Aclon dahil sa wala raw umanong maipakita ang diocese na pruweba. Sa kabilang banda, lumikha na rin ang CBCP ng isang tanggapan na maaaring tumulong sa pagbibigay ng proteksyon sa mga menor de edad laban sa pang-aabusong sexual ng mga clergy o mga pari sa kahit saang simbahan. Nabatid na rin na ang bawat diocese ay bumuo na rin ng sarili nilang mga sistema sa paghawak ng mga sumbong ng anumang kasong may kaugnayan sa sexual na pang-aabuso o hindi naman ay misconduct sa kani-kanilang jurisdiksyon. Dahil umano, kahit anong posisyon sa lipunan ay hindi kailanman magiging tama ang mang-aabuso, mapasexual man o kahit ano pa mang karapatan ng isang individual. Taong 2016 nga nang mayroong isinabatas ang Santo Papa kung saan ito ay tinatawag na Come una Madre Amorevole o ang ibig sabihin ay isang inang mapagmahal, at ganito niya inilarawan ang simbahan. Kaya naman, kapag ang isang pari ay nakapanakit ng bata sa kasalanang sexual sa ika-6 na utos ng Diyos at pinagtakpan ito ng obispo o hindi naman kaya ay inilipat lamang ang obispo ang siyang mananagot sa simbahan at maaari itong matanggal sa pwesto. Sa kabilang banda, nanawagan at hinimok din ni Father Ferrer ang lahat ng biktima ng pang-aabuso para sa karampatang pagtugon ng simbahan, hindi lamang sa akusado at biktima kung hindi pati na rin sa pamilya ng inabuso. Sa bansa nga natin, maraming kaso ng pang-aabuso ng mga pari sa mga kababaihan ang nagaganap. Ngunit marami rin sa mga ito ang hindi nagagawang ireklamo ang ilan dahil na rin sa mas pinili ng maraming kababaihan ang manahimik na lamang. Kung matatandaan natin, noong taong 2006 at una nang nasangkot sa ganitong sexual na pang-aabuso sa mga bata ay si Father Agustin Cuenca. Siya ay naitalaga noon bilang OFM sa Our Lady of the Abandoned Church sa Santa Ana, Manila. Siya ay inakusahang ng molestya sa 2 sakristan, edad 15 at 16. Sila ay walang awang minolestya ng pari sa loob ng 2 taon. Bagamat kumalat ang balitang ito sa buong bansa noong 1990, ay sinasabing hindi na naituloy ang kaso sa Korte Suprema dahil ang batas noon sa Acts of Lasciviousness ay naka-apply lamang sa mga batang under 12 years old. Ang nakalulungkot pa ay nananatiling aktibo ang pari sa kanyang ministeryo ng simbahan. At noong 2006, siya ay naitalaga pa siyang direktor ng Franciscan Missionary Union sa Quezon City. Bukod nito, ang Simbahang Katoliko ng Pilipinas ay humingi ng tawad sa mga pang-aabusong sexual, homoseksualidad at pang-aabuso ng kabataan ng mga nasa 200 pari sa loob ng nakaraang 20 taon. Noong 2003 naman ay hindi bababa sa 34 na mga pari ang sinuspindi dahil sa iskandalo ng pang-aabusong sexual sa mga kababaihan, kung saan sinasabing 20 sa mga ito ay nagmula sa isang diocese. Kaparehong taon din nang ang obispong si Teodoro Bacani ay inakusahan ng pangaharas sa kanyang babaeng sekretarya. Taong 2011 naman na ang isang pari na inakusahan sa pang-aabusong sexual ng isang 17 taong gulang na menor de edad na babae ay itinago ng isang obispo sa kabila ng pagtawag sa pagsuko nito sa mga otoridad. Nito nga lamang Setyembre, kasalukuyang taon, ay muling naging usap-usapan ang kaparehong kaso. Sa kaso ni Pio Cultura Aclon, natanggal ito sa pagkapari bilang parusa na rin sa mali nitong gawain sa mga menor de edad.
Lahat ng maling gawain ay dapat pagbayaran ng taong nagkasala, ano paman ang kapangyarihang meron sila sa lipunan. Lahat ay pantay-pantay, kaya naman nang malaman ng Santo Papa ang ginagawang mali ng mga pari, agad itong gumagawa ng paraan upang ito'y kanilang pagbayaran. Wala namang nakuhang testimonya mula sa mga naging biktima ni Pio Cultura Aclon at hindi man lubusang napatunayang may nagaganap ngang pang-aabusong sexual. Natanggal pa rin ito sa kanyang hanay kahit pa man mahirap ang kanyang mga pinagdaanan bago marating ang nasabing hanay. Ang pang-aabusong sexual ay hindi makatarungan. Piliin man ng maraming biktima ang manahimik na lamang, dapat pa rin itong wakasan dahil masama ang nagiging epekto nito hindi lamang sa mga biktimang kababaihan kundi pati na rin sa buong lipunan. Hindi na maitatanggi ang mga ganitong mga kaso at iskandalo sa simbahang Katoliko. Hanggang kailan matatapos ang ganitong klase ng mga issue sa pinakamatanda at pinakamalaking religious group sa buong mundo? Isa lang ang sigurado, hanggat may mga paring pusakal sa kanilang hanay at walang gagawing aksyon ang Vatican, ay patuloy pa rin sa mga susunod na panahon ang mga tulad nitong iskandalo. Kaya patuloy po tayong magsaliksik sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran, lalo na sa mga isyung may kinalaman sa ating seguridad tulad ng mga iligal at makamundong gawain na madalas pinagmumulan ng krimen. Tulad ng lawin, lagi tayong mapangmatsyag, alisto at mapanghinala sa anumang sirkumstansya dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang, matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamunaha.